Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating talakayan dito po sa ating Attorney Enzo Bunyog. Papanood po tayo sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Kung hindi po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Dito po, ang maganda dito, mahaba-haba ang talakayan natin dito. Kaya yung mga nagsasabing, attorney, kapapasok pa lang namin para manood sa'yo. Patapos ka na. Dito po hindi kasi mahaba ito. Mahaba-haba ang talakayan natin. Kaya, at saka dito, mga ilang topics ang dinidiscuss ko. Kaya, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Informador Facebook page, follow na po kayo. O mga kabunyog, itong si DILG, DILG. Magiging DILG secretary daw si dating senador Sonny Trillanes. Yan yung kumakalat ngayon to sa social media. Mainit na ano to. Talagang hindi lang to isang beses, maraming beses. At maraming nagsishare, at maraming nagre-react. Talagang actually positive yung reactions ng netizens sa kumakalat na balita na i-appoint daw si Trillanes bilang DILG secretary, ipapalit kay Jun Vic Rimulya. Hindi, ano talaga ito? Kumakalat itong ito. Hindi naman nagre-react si dating Senador Sonny Trillanes, wala naman siyang reaction. Pero sa tingin ko magugustuhan niya ni Trillanes. May ano ba siya? May ano ba siya? May tawag diyan? May record ba siya? Track record na pwede siya sa DILG? Oo. Oo. Kasi ang DILG, kaya nga Department of Interior and Local Government. So dalawa 'yan. Interior and Local Government. So under sa supervision mo ang mga LGUs. Oh. So dapat maano ka sa pamamahala ng mga local government units. Si Trillanes ano 'yan eh. Ano 'yan, nagtuturo 'yan ng public graduate yata 'yan ng masteral sa NCPAG, National College for Public Administration and Governance ng UP Diliman. May master siya sa public administration. Nagtuturo siya ng public yung mga governance courses sa Ateneo de Manila. So, siyempre kung mga local government units, kasi Department of Interior and Local Governments, yun, may background yan kasi may masteral siya sa UP Diliman, yung sa INSIPAG. At saka nagtuturo siya sa ngayon sa mga subjects na ganyan, public ad, good governance. Nagtuturo siya niyan sa Ateneo. At kung pagdating naman doon sa usapin ng kasi ang DILG, pag secretary ka ng DILG, hindi lang naman local governments Yung yung Bureau of Fire, sa'yo yan. Under mo yan. PNP, syempre. BJMP. Ano pa ba? Bureau of Jail Management and Penology, Tapos Bureau of Fire, saka yung Philippine National Police, CIDG, under mo yan. Under yan ng under yan ng Department of Interior and Local Governments. Di syempre, yan? Kabisado yan ni Trillanes din. Kasi dati siyang PMAyer, dati siyang sa Navy. Kaya yan, subong-subong. Di ba tumakbo sana siyang mayor ng Caloocan? Kaya siya, may alam siya sa local governments, public administration, may alam siya sa ng PNP, ng Bureau of Jail Management and Penology. So, tamang-tama. At saka talagang pag sekretarya ng DILG, ay didisiplinahin yan yung mga abusadong mayors, governors, pati mga mga barangay officials, yan. Saka,
'Di ba under niya ang ano, CIDG saka PNP? Oh, yang mga hindi pa rin naaaresto, si Bato, ay hindi, wala naman palang warrant of arrest si Bato. Si ano, Bantag, si Atong ang pagpapabalik kay Roque, ang pagpapabalik kay ano, kay ah, Saldico, o kayang-kaya yan ni Trillanes. Hindi tulad ngayon kay Junvic, ang daming hindi pa nakukulong. Ha? Hindi pa naaaresto si Bantag, hindi naaaresto si Atong hindi napapabalik si Roque, hindi napapabalik si Saldico. Wala eh. Tapos ang pinag-iinitan ngayon ni Junvic yung mga ano, yung mga hindi nakadamit, ano, pantaas. Siyempre sa sobrang init, yung mga nagiinuman sa bangketa, yung curfew, oh yan yung programa ni Junvic. Kaya actually magiging ano 'to, magiging malaking tulong sa PBBM administration kapag naging secretary si Trillanes ng DILG. Kaya lang wala pang ano eh, hanggang pa yan Mayo. Kasi 'di ba tumakbo siyang mayor noong May 2025. Oh, pagkatapos ng May, ano na yan, pwede nang i-appoint yan. Kasi may 1 year ban. Hmm. Pero pagkatapos ng May, pwede na. Abangan natin. Abangan natin. Hmm. Ano yan? Actually, tatlong pangalan yung lumulutang eh. Si Trillanes, si Lasierda. Si Lasierda ilalagay daw sa DICT. Si Benhur Abalos daw ilalagay sa DOJ. Yun yung mga pangalan na lumalabas eh. Hindi lang natin alam kung totoo. Pero ito na nga, kung si Trillanes man ay talagang ilalagay bilang secretary ng DILG, maganda yan. Magaling na desisyon yan sa part ng administrasyon ni PBBM. Ha? Kailangan ang mga tulad ni Trillanes sa kanyang gabinete. Hmm? Ah, kaya ano ito mga kabunyog, abangan natin. By May malalaman natin kasi after ng May, ano na yan, bukas na si Trillanes i-ano. Kasi may bawal pa sa kanya kasi tumakbo siya sa eleksyon ng 2025. May 1 year ban. Pero after 1 year, pwede na. Okay? Abangan natin, abangan natin. O ito, sumulat na ang DICT, ha? Department of Information and Communications Technology. Sumulat na sa Meta o ano, Facebook kay Mark Zuckerberg. Ha? Talagang ano direkta kay Mark Zuckerberg yung sulat. Bakit sumulat? Pinapaabot ng DICT ang paglaganap ng fake news sa Pilipinas. Grabe, grabe talaga kasi na ang fake news. Kagagawan niya ng mga DDS eh. Nitong nakaraang mga araw, yung mga pagkakalat ng fake news, disinformation tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Kaya medyo ano, yung mga fake news tungkol sa energy crisis na magkakaroon daw ng lockdown. Hmm? Tapos yung COVID variant na bago, ah, ano daw, magkakaroon daw uli ng lockdown sa buong Pilipinas. Kaya ano 'yun, lahat ano 'yun, lahat fake news 'yun. Kaya medyo ano, naaalarma na ang DICT, humihingi na ng ano, tulong sa Meta. Sinulatan na yung Meta, yung Facebook, si Mark Zuckerberg na. Gumawa ng paraan ang Meta. Papaano lalabanan o kung hindi man masugpo, mawala, mabawasan kasi grabe nga ang proliferation paglaganap. Ayon sa sulat ng DICT, humihingi ng ano ng kung anong pwedeng magawa ng Facebook or ng Meta para nga malabanan ang fake news. Ah, Abangan natin kung anong magiging sagot ng Meta. Ang aksyon nga na yan ng gobyerno, ng DICT ay dahil nga dito sa mga paglaganap ng mga fake news. Napakaano kasi nitong nakaraang araw, napansin na coordinated talaga. Coordinated, systematic yung mga fake news na kinakalat. Lalo na yung tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Talagang makikita mo or ano,
Parang may nagkukumpas, may nagko-coordinate, sabay-sabay, malawakan. Ah, ano 'yun, hindi simple. Hindi simple yung mga paglaganap ng mga fake news na 'yun, lalo tungkol sa kalusugan ng pangulo. Kaya ang ginawa ngayon ng DICT, humihingi na ng tulong sa Meta. Hindi natin alam kung anong gagawin ng Meta diyan. Hmm. Ah, pero tayo naman, kung hindi naman tayo nagkakalat ng fake news, eh. Ah, ang matatamaan diyan yung talagang nagkakalat ng mga fake news. Hmm. Kasi, sila talagang malisyoso. Talagang sinasadya na magkalat ng fake news. Ah, ang mga palusot na lang ng mga tagapagkalat ng fake news, hindi kasi namin alam na fake news pala yun. Hindi namin alam. Katulad yung ano, yung si Jack Arguta, yung DDS na vlogger, oh, siya yung nagkakalat nung ano, nung faking medical records ng pangulo galing sa St. Luke's. Kinalat niya yun. O ngayon, ano na siya, inimbestigahan ng NBI. Tapos kinasuhan sa DOJ. Ang palusot niya, ano daw, hindi niya naman daw alam na ano pala yun, peke pala yun. Ganon din itong ano, itong Eloy Bugris naman ngayon. Yung nakabase sa Dubai na ano, bastos na DDS ano rin, vlogger. Matindi rin ang bibig nun. O ngayon, dahil ano na siya ngayon, kakasuhan, ah, ah, ang palusot niya, mayroon daw silang GC, shinare daw doon, akala niya daw totoo yun. O, mayroon pa siyang mga pa-advise sa mga ano, mayroon pa siyang pa-advise. Kaya kaya kayo, sabi niya, kaya kayo mga ano, mga kaano niya daw, ah, dapat daw ay 'wag daw basta-basta maniwala. Kailangan daw siguraduhin na yung talagang ano nila, sinishare nila, pino-post nila ay totoo. Hmm, kasi baka daw mabiktima. Wow, may mga pa-advise pa. Biglang may pa-advise, eh. Pero ang totoo palusot na lang 'yun. Sinasadya naman nilang talagang magkalat ng fake news at saka disinformation, eh. Yung mga ginagawa ngayon na ano, yung sinasabing hindi daw nila alam, palusot na lang 'yun. Pero actually, tama naman na ipaabot sa Meta, sa Facebook, para kung anong magagawa nga ng Facebook or ng Meta. Pero higit sa lahat dapat ang gobyerno gumawa na ng hakbang, gumawa na ng hakbang ang ano, gobyerno, ah, ah, katulad niyan, ano 'yan, eh, ah, wala namang wala namang ano, eh, parang itong mga nagkakalat ng fake news lalo na itong mga DDS na 'to, lalo silang nagiging ano, eh, lalo 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 silang nagiging garapal. Kasi wala namang nangyayari sa kanila, nanghahamon pa nga, nanghahamon pa nga, eh. Kaya ano ito, kumbaga kailangan talagang labanan ng fake news. Kasi ano 'yan, eh, ah, unang-una ang ating mga kababayan ano 'yan, akala nila totoo 'yun. Naiimpluwensya ang kanilang pag-iisip, ang kanilang pananaw, ano, ang kanilang ano sa pulitika, na ano niyan, na siyempre naapektuhan. Maraming napapaniwala, hindi naman nila alam na fake news 'yun, eh. Oh, pero yung mga nagkakalat, alam nilang fake news 'yun, maniwala naman tayong hindi nila maniwala naman tayo. Maniwala ba tayo sa sinasabi ng mga DDS na 'yan? Hindi kasi namin alam na fake news pala, hindi 'yun. O 'yan mga kabunyog, mga kababayan, ilang araw na lang, 2 araw na lang bloodbath na. O 'yan, sabi ni Congressman Terry Ridon, reading-ready na sila. At saka dahil nga wala namang linabas na TRO ang Korte Suprema, tuloy na yung sa April 14. At, sa April 14 talagang magpe-present ng mga ebidensya, magpe-present ng mga testigo. Hindi man ito, full-blown trial o kahit, mini trial, hindi naman ito mini trial.
sabi nga ni Congresswoman Beatrix Luistro, clarificatory hearing lang ito. Walang cross-examination, pero ipe-present ang mga ebidensya, ipe-present yung mga testigo. At ipe-present sa April 14 si Madriaga. Kaya nga ngayon pa lang, grabe na yung paninira ng kampo ni Sara kay Madriaga eh. Nagpi-press con si Paulo Panelo, yung abogado na anak ni Salvador Panelo. Sinisiraan si Madriaga at sinisira ang kredibilidad. Talagang sabi niya daw weakest link. Parang kinakantyawan na minamaliit na ito daw si Madriaga, wala daw 'yan. Weakest link daw 'yan. Mapapasubo daw ang Justice Committee at ang mga complainants sa pagtiwala diyan kay Madriaga. Kaya lang, kung hindi naman kayo naniniwala diyan kay Madriaga, bakit kayo taranta? Bakit sunod-sunod ang press con niyan, nito ni Attorney Paulo Panelo? Wala naman palang saysay, bakit parang masyado silang una tinambakan ng kaso. Kinasuhan ng cyber libel, kinasuhan ng perjury, nagkaso si Sara, pati yung asawa ni Sara nagkaso rin. Aside pa diyan yung pananakot. Aside pa diyan yung pananakot. Yung actual na sa buhay niya, di ba sinabi naman ni Madriaga na siya doon, may muntik nang nagtangka sa buhay niya. O kaya ito, talagang iba rin ang nito, ang hirap din ang pinagdadaanan ngayon ni Madriaga. Ngayon, kung hindi totoo yung kanyang sinasabi, bakit masyadong taranta sila Sara? Kaliwat kanan ang paninira, magsira ng kredibilidad. Araw-araw halos nagpe-press con si Paulo Panelo. Yan, ibig sabihin yan, may matindi itong si Madriaga. At ipipresent na yan sa 14. Kaya ang isa pang sinubpina na pag-uusapan na sa 14 yung SALN, ombudsman sinubpina rin. Pag-uusapan na rin yan SALN na yan. Makikita diyan yung paglaki ng kanyang assets, net worth. At yung mga yung COA sinubpina rin. Sinubpina tungkol dun sa liquidation ni Sara ng confidential funds ng DepEd at ng OBP. Kaya talaga to, hindi naman yan magpipresent ng todo ng mga ebidensya, hindi naman pagsasalitain yung mga testigo ng tagal, napakalawak. Kasi lang naman to parang summary hearing. Hindi naman talaga yung mga testigo ipipresent tapos pagsasalaysayin ng yung lahat ng detalye ng kanilang gustong sabihin o nalalaman, sasabihin nila. Hindi ito ganun. Pero pa rin, talagang makikita dito yung mga ebidensya kay Sara, yung mga testigo. Kaya yung mga sinasabing walang testigo, walang ebidensya, makikita dito mayroon. Mayroon. At grabe. Sabi ni Arnold Clavio, pag nakita siguro yung deposito ni Sara sa bangko, kung ilang daang milyon yan o bilyon yan, malulula ang tao. Kung ang mga tao ay nalula na doon sa mali-malitang pera, baka mas malula pa dito sa makikita sa laman daw ng mga accounts ni Sara at ng kanyang asawa si Man Scarpio. Kaya nga pinipigilan nilang wag masubpina yung mga bank records kasi damaging talaga sa kanila yon. Kaya lang sinabi na ni retired Senior Associate Justice Scarpio na naman, hindi pwedeng hindi isubpina yung mga bank records. Allowed yan sa pamamagitan ng AMLAC. Isusubpina yung Anti-Money Laundering Council na i-produce yung mga bank records ni Sara. Bakit? Impeachment ito Impeachment ito. Ang impeachment, exception yan sa bank secrecy law. Sa bank secrecy law, in general, bawal ngang mag-inquire, alamin, tingnan, busisiin ang mga bank accounts, bank records ng sino mang tao. Pero ang exception diyan, isa diyan sa mga exceptions kapag may impeachment proceeding. Kaya
Pwedeng isumpina ng Justice Committee ang AMLAC. Sabi mismo yan ni retired Senior Associate Justice Carpio. Kasi anong silbi ng impeachment? Paano mo mapapanagot ang mga opisyal ng gobyerno kung walang kapangyarihang magsumpina? Paano mo makikita yung mga unexplained wealth, hindi maipaliwanag na yaman na dapat managot ang isang opisyal kung hindi mo kung walang sumpina? Kaya ano nga ito sabi nga ni retired Senior Associate Justice Carpio, parang inutil ang impeachment, walang mangyayari sa ganyan. Wala kang mapapanagot na opisyal ng gobyerno kung hindi makakapagsumpina ang Kamara or ang Justice Committee. Kaya yung pagsusumpina, within yan sa powers ng Kamara para talagang mapanagot ang dapat managot. Accountability of public officers. Yan yun. Kaya ito mga kabunyog, asahan natin sa April 14 bloodbath na ito. Ilang araw na lang abangan natin, 2 araw na lang. Sabi nga ni Congressman Terry Ridon, handang-handa na sila. Handang-handa na. Naka-live yan mga kabunyog, ilalive natin dito sa aking mga Facebook pages at YouTube channels. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.